You're listening to Coexist Podcast, the #1 spiritual podcast in Philippines, with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Bry. So ayun na nga, nandito na ulit tayo. Pinipick up ko lang yung last na topic natin nung nakaraan na medyo nabitin tayo. So si part 2 na to. Yes. Na parang walang nangyari. Dire-diretso lang tayo. As if walang nangyari. Okay. Ano pa yung mga bago mong natutunan sa astrology other than yung mga shinare mo sa amin kanina? Yung sabi kong babalikan kita, Uranian astrology pala yung tawag doon. So basically, mas advanced na talaga siya na system of astrology. Kasi marami na siyang in-incorporate na part ng planets as discussed nung last time na. When you say Uranian, Uranus o specific o parang ginawa lang siyang tawag kasi okay. New Age eh. Parang since the beginning of time na nag-emerge yung astrology nung time na tumitingin pa yung mga ancient people sa galaw ng Venus. Ngayon kasi right now, like as of now, nandito tayo kasi ngayon sa New Age astrology, which is yun yung incorporated ng other branches like esoteric astrology, yung may spiritual astrology, and then other things. Yung pinaka-dinidevelop right now is yung Uranian astrology. Super bago talaga niya. Na ang ginagawa niya ng reference point is yung midheaven. Tapos parang hindi na siya nakabase sa natal chart talaga. So hindi pa ako well-versed doon. But it's the latest talaga. Baka nagtataka lang sila sa sinabi mo na yung Venus yung minomonitor. Kasi yung Venus yung talagang kita mo sa langit. Last na makikita mong between sa umaga. At saka unang-unang between na makikita mo sa hapon. Yes. Actually, yung ancient times kasi talaga, nung ino-observe ng mga kings and queens yung mga Venus talagang tinitignan nila. Tapos ini-encode nila sa isang tablet. I think meron din silang emerald tablet na tinatawag doon. Ini-encode nila yun doon. And then they look at eclipses, kung anong mangyayari kasi doon din sila nakabase. Hanggang sa nag-evolve. Nagkaroon na lang tayo ng chart because of Hellenistic astrology. Ayun. Hanggang sa nag-evolve. Ayun. Until andito na tayo sa New Age astrology, and then upcoming next is the Uranian astrology. Tsaka mga upgrades pag may downloads, mga astrologers. Like for example, even the degree theory, yung kay Nikola Stoyanovich, bago lang din yun. Bagong lang din yun. And siguro may mga astrologers na talagang nabibiyayaan ng download para i-improve yun. So, yun. Siya palaki ng palaki, paliit ng paliit. Yes. As above, so below. Katulad ng degree theory. Dinivide mo pa sa yung 30 degrees per houses, dinivide mo pa to. Correct. So, paliit lang din siya ng paliit. Diba? Parang halimbawa sa isang house, anong zodiac yun. Yes. Within the zodiac na yun, meron pang different zodiacs based dun sa degree. Yes, oo. Yeah. So anyway, ano pang bago? Ano pang mga development? Sa ngayon hindi ako sure kung ano pa. Hindi na kasi ako updated sa astrology masyado. Kasi, nag-focus na ako sa energy healing. Smooth yung transition. Diba? Siya na yung nag-transition. Yung pala yun. Okay, tell us about energy healing and bakit kailangan nilang mag-stay hanggang sa dulo ng podcast at pakinggan ka. Okay. Ang maganda kasi sa energy healing, marami kasi systems. Like, hindi ang Reiki kasi yun lang yung commonly na alam ng tao eh. Pero there are a lot of healing modalities Sabi na ni present. Brian, si Reiki Reyes daw. There are a lot of healing modalities present talaga. And nag-transition ako to energy healing nung na-realize ko when Pluto then transited in my 6th house na pwede kong i-incorporate yung knowledge ko with astrology into healing. Kasi meron yung esoteric astrology tsaka medical astrology kasi pinagko-combine ko siya. That's why na-integrate ko siya sa practice ko. So yung energy healing, kaya maganda siyang i-topic at maganda siyang pag-usapan kasi it actually helps people eh. Kung baga, di ba na-mention mo sa mga nakakwento mo sa akin dati, dapat lagi tayo service to others, not service to self. Energy healing talaga is yung nakita ko na best na paglaanan ng service to others. Nasabi ko parang yung kayo nang bahala mag-read para wag nyo na akong i-bash. Sige, sa inyo na yan. Pero yung practice ko with astrology, I wanted to integrate it with energy healing kasi mas kaya kong tumulong through that. And then, in-innovate ko lang siya through skincare and cosmetics kasi
sabi ko, large organ natin ang skin. And in Chinese acupuncture, connected ang skin natin to lungs. Ang lungs na organ natin is connected to throat chakra, but andito siya sa my heart. So basically, ang domain niya is yung heart and throat, which is love and light. So sabi ko, parang why not divert my service to others through that innovation? And it expresses din kasi my my self or my authentic self through that innovation. So ayun, parang dun ko siya na so babalik ako ulit. Ang dami ko na-explain, pero babalik ako ulit. May tawag ba dyan sa inaaral mo na quantum healing? Or quantum healing yung tawag? Ang dami niya, nag-start kasi siya kay Deepak Chopra ba yun? Kay Deepak Chopra talaga siya nag-start. And then, ang dami na niyang kinat-cut na, hindi kinat-cut, like, nagsangay-sangay na. Kasama na dyan yung kay Dolores Cannon, yung ginagawa mo sa QHHT, andyan na rin yung quantum healing, andyan na rin yung sa other types of quantum healing. So, wala siya specific. In a nutshell, can you explain tayo na, intindihan natin kung ano yung quantum healing. In a nutshell, para sa mga nakikinig, ano yung quantum healing? Quantum healing is actually based on the concept of quantum physics and quantum mechanics. Yung quantum mechanics kasi, parang meron siyang concept na you create your own reality. Absolutely. Tapos, sa quantum physics naman, merong concept doon na related sa quantum entanglement. Like for example, andyan ka, andito ko, tapos since time and space is an illusion, parang kung ano yung ginagawa ko dito, I can integrate. Tapos meron din siyang connection din with the Japanese healing technique na Reiki. So actually, yung hirap niyang i-explain kasi halo-halo siya. Halo-halo siya. Like for example, sa Reiki, ang concept naman nila is ida-download mo yung universal energy through your body as the vessel, and then you pass it through other people. Ngayon, sa quantum healing naman, sa Reiki. Sa Reiki. Sa pranic healing naman, sarili mong prana ang gagamitin mo. Oh, yeah. So, yung sa quantum healing... Sa quantum healing naman, ang tina-target mo doon is from the cellular level. Kasi ang cells natin, for example, pinanganak ka. Tapos, yung pagkapanganak sa'yo, hindi mo maintindihan bakit may trauma ka na incur. Kahit bata ka pa lang, okay naman yung childhood mo. Sa DNA mo kasi, meron siyang connection sa generations mo. Yeah. With quantum healing, epigenetics. Yes. With quantum healing kasi, we penetrate not just the physical or not just in the 3D. It targets from that, like from the cellular level pa. That's why ang dami niyang sanga-sanga kasi ang dami niyang kayang gawin. Kasi time and space is an illusion in the quantum realm, diba? So when you heal via quantum healing, ang tina-target mo is hindi lang yung sakit mo ngayon or nararamdaman mo ngayon. Like for example, si Dayan, may sakit ka sa puso. Hindi mo maintindihan bakit bigla ka nagka-heartburn. I can quantum jump or quantum leap on a specific parallel universe or timeline. Titignan ko bakit masama loob mo doon. Baka mamaya may kaaway ka doon, may ka doon. So marami siyang pwede mong i-target. Or for example, may past life ka na betrayal. Tapos hindi mo maintindihan ngayon bakit yun na lang palagi na-attract mo. So ganun yung target niya. It's very expansive. I love that about it. Kaya hindi ako nag-focus sa Reiki lang. At ma-share ko lang din sa kanila, yung cells in our body, naniniwala ako individually may consciousness sila. Yes. Yun naman yung nasa law of one yun din yung nasa hermetic principles, all is mind, all is consciousness. So anything that can freely move, may consciousness. Yes. Yung rocks na hindi gumagalaw, yung consciousness nandun din pero it's just sleeping. Ito nga na-discover ko nung nagkaroon ng remember yung malakas-lakas na eclipse nung March? Oo. Nagkaroon ako ng candida sa tiyan. Yung candida, hindi, lahat naman tayo may candida sa tiyan. But, pero parang antindi ng sugar cravings ko. Kasi yung candida, yung bacteria na yan, hindi lang ako sure kung bacteria siya o fungi. Nandun siya sa lining ng stomach. Okay. Ang pagkain niya sugar. So, siya yung nagsasabi na, kumain ka ng sugar. So, parang, pwede mo sabihin para ka may sabi. Kasi may bumubulong sa utak mo na kumain ka ng sugar. Yeah. So, ang ginawa ako, kain ng yogurt.
Yung yogurt kasi may live microorganism yan. Pero kung matindi-tindi yung candida, yung labanan ng candida, hindi kinakaya ng yogurt. Yes. Ito matagal ko ng hypothesis to pero pagtatawanan ako ng mga doktor. Alam mo ginawa ko, kasi may background ako sa albularyo eh. Oo. Yung yogurt ko, binulungan ko. Binulugan ko yung mga yogurt ko, inutusan ko. Atakihin niya yung mga kandida. Uy, magawa ko nga yan. Gusto ko i-try yan. Tapos nung kinain ko yung yogurt, syempre, nandito lang naman yun. Hindi naman siya pumapasok sa katawan. Oo. Lo and behold, hindi ko alam anong explanation nawala yung mga cravings. Ito try ko nga yan. Pero kasi dahil wala silang utos. Oo. Hindi rin nila alam gagawin nila. Ay ngayon, kung gumagalaw kami, kung live microorganism kami, party-party lang sila sa loob ng ko, di ba? Correct, oo nga. Ang talagang way ng pag-heal sa candida is that kailangan mo mag-detoxify. At least, sabi nga 3 days to 7 days. Talagang para ubos. Tsaka ka mag-i-introduce ng probiotics and prebiotics. Ano bang difference ng probiotics, prebiotics? Yung probiotics, yun yung mga microorganisms. Yung prebiotics, yun yung pagkain nila. Oh. So, ano yung pagkain nila? Yung mga kimchi, yan yung pagkain ng probiotics. Oh. Matanglawin. So, going back to quantum healing, ako naniniwala ako na yung science hindi kailangan palaging direct approach. Yes, totoo naman. Pero alam mo, meron akong aaminin sa'yo. Aminin ko ngayon pa lang. Nakakaaminan na. Oo, talaga. Ikaw nag-inspire sa akin maging healer. Oo, kasi may one time na kinausap kami na iyak ng iyak. Nasa Astronaut Star ka pa nun. Iyak ng iyak na kausap namin. Tapos nung nakita kong nagganyan siya, para na-inspire ako doon mag-heal. And then, sinimulan ko siya sa Reiki 1, nag-aral. And then, tumuloy-tuloy ako. In fairness, sa kay Nomer ko yun ano ginawa ko? Inspire. Parang may Latin kang sinasabi, tapos nagganon. Kasi naramdaman ko yung energy. Sabi ko, wow, kaya palang gawin yun. Kumbaga, may trigger ka na something sa akin. Kaya nagtuloy-tuloy yung journey ko sa healing. Ako, since uso yan, syempre ako nag-inspire sa akin. You always go back sino nagturo sa'yo. Ang nagturo sa akin ng pinaka-basics ng healing, kumbaga elementary ko, wala pa ako. Ngayon medyo malayo-layo na yung narating ng mga pinag-aralan ko. Pero yung talagang nag-spark nung apoy na yon, syempre si Nick Banayo. So I give yung credits kay Nick Banayo. Yes. Yung sa kaibigan ko na yan. Palagi may nagsasabi, galing kay Nick Banayo yan. Hindi ko i-deny, nanggaling talaga ako kay Nick Banayo. Magaling yun. Lalo na sa pag-aalbularyo. Yes. Pinag-usapan natin yung quantum healing. Ikaw, quantum healer as a practitioner. Yun, actually, ang hirap kasi niya i-explain kasi ayoko kasing mag-claim ng marami akong hindi naman maraming kayang gawin, pero marami akong tinatap. For the lack of better term, yun yung pinakamadaling maintindihan kasi ng mga tao. Pero ang daming system. May violet flame, may Reiki, may holy fire, ang dami talaga. White light. May white light, may light work, actually modality na light work, and then quantum healing, and then tachyon healing, which is actually one of my favorite, yung tachyon healing. Associated kasi siya sa type of healing na ginagawa ni Christ before. Yung faster than the speed of light, kaya mo siyang i-heal on the spot. So, yun. Once kasi na parang how can I say this? Go. May tayo na parang yung mga, let's say, yung mga mas matagal na sa spirituality. So, pag parang minsan, unconsciously, nagko-quantum heal tayo ng minsan kahit hindi natin gusto. How can I say this? For example, ngayon, itong POV ko ngayon sa present moment ko, okay na yung mga nangyari, healed na. But then, may mga times na matatap ko yung frequency ng mga other parallel realities or other past lives or kung ano man yung tawag ko. And kailangan ko rin, pag natap ko yung frequency nila, kailangan ko rin sila i-heal. Yes. So in a way, parang ang dami mong hinihil na version of you para mag-merge sila sa iisang timeline na tinatawag Avengers, na sacred timeline. Na yes. Lahat yung ending. So, yun. So, pag na-experience ko yun, lahat ng mga, lahat din ng mga modalities na na-acquire ko from the past life,
Yeah, so ma-activate siya sa'yo. So kay PA, feeling ko yung mga sinasabi mo, lahat yan na-activate mo lang din, yung mga inaaral mo na from the Actually, anyone can do quantum healing as long as you understand quantum physics. Kasi as simple as stepping out of the shower, you can quantum leap Kasi cleanse mo na yung yung vessel mo. Like for example, ako, habit ko talaga, kaya matagal ako maligo, is nagpe-pray ako pag naliligo ako. If I have this certain frequency na sad ako, when I step out of the shower, I feel renewed. Quantum leap na yun on itself. So, kahit na wala kang attunement, unlike kasi sa Reiki kasi merong attunement And may levels of may levels of attunement yan. With quantum healing, kahit ordinaryong tao ka, kaya mong gawin yun. If you understand the concept, yeah. Pero, natutuwa ako dun sa shower, kasi pareho tayo ng tech. Kasi ako, once nag-shower ako, ini-imagine ko, wina-wash away na lahat ng negative energies, ganyan. Kasi ini-imagine ko, once I close yung shower door, iniisip ko, elevator door yun. Okay, next elevator, pupunta ako sa next timeline. Yes. This is the timeline that I want. Elevator method. Elevator method dun sa shower. Tapos katapos ko maligo sa pagkiko, bagong taon na ako kasi bagong ligo. Yes. Hello, new world, new timeline. Oo. Yung frequency. Tsaka, isa pa sa gusto kong i-share sa quantum healing. Biologically kasi, ang cells natin regenerates after 7 years. Yep. With quantum healing kasi, especially if na may mga ma-renewed ka dyan na, for example, feeling mo traumatic ka, ganyan. If you go through a natural process, 7 years pa yung aabuti mo yan. Ang maganda sa quantum healing, which is personally na-experience ko din on myself and sa clients, parang ang bilis mo siyang i-shift. Para siyang timeline shift on itself. Na ang galing ng ng concept niya. So, ang ganda lang. And na-integrate ko din siya sa practice ko sa astrology kasi if you want to tap a higher frequency or if you want to ascend your frequency, actually pinost ko to sa Astronaut, so hindi ko pa to nati-TikTok, share ko na lang din dito. Parang kapag kasi 'di ba time and space is an illusion. Like for example, looking at the sun, that's already 8 minutes. Pag nagtatap tayo ng higher frequency or if you want to tap a higher frequency, gusto mo mag-raise yung vibration mo through quantum healing, like yung concept in itself, i-reach mo lang yung north node mo. Kasi yung manifestation kasi, 'di ba? Kaya natin naiisip yun kasi it's already happening on that timeline, itatap mo na lang. So if itatap mo yung north node mo, basically you're ascending your frequency. Diba? So the more na iniiwasan mo yung north node mo, the more ka nasa stuck. Kaya parang may feeling na, kung may feeling na stuck. Ang mali kasing approach nakita ko sa 7th house north node. ang classic story is kailangan mag-asawa. Hindi naman. Ito na-discover ko kasi konting background. Yes. So syempre 'di ba, pag yung tao tamad, nakakahanap siya ng pinakamabilis na way para gawin yung trabaho niya. Yes. Diyan ako nakilala. Sa trabaho ko. Sa trabaho ko before, tamad ako. Kaya nakagawan ko ng paraan. Nahihit ko quota ko ng dalawang buwan, quota na ako for the year. So, may ganun talaga ako. So, tamad So, ang ginawa ko, di ba, nagre-read ako araw-araw. Sa isang araw, 8. Hanggang 10 nire-read ko. Pero hindi nila nararamdaman na tamad ako. Pero ang ginagawa ko, naghanap na ako ng mga shortcuts para mabilis nilang mag-gets yung lesson. For example, North Node. Gumawa na ako ng videos ng dosing North Node. Na kung halimbawa hindi ko matatapos sa time para ayusin yung mga yung mga kailangan ayusin sa kanila. Minsan kasi may doorknob confession 45 minutes yung reading. Hindi nagkukwento yung client. Pagdating lang last 5 minutes, alam mo, Sir Nomer, may aaminin na ako sa'yo. Kaya ang tawag ko doon, doorknob confession Hindi, kasi hindi talaga kaya ng isang oras na mag-usap kayo kasi may pleasantries pa. Yes. Diba? Kailangan ninyo mag-connect. Anyway, nakagawa na ako ng mga dosing lesson sa North Node nila. Now, nung ginawa ko yun, ang na-discover ko, habang ginagawa ko siya, syempre, North Node ko. Yeah. I paid special attention to my North Node.
hindi lang siya limited sa pag-aasawa. Yes. Actually, may analysis ako, pero go. Kasi nga, it's about relationship. So ang ascension is when you, di ba, palagi tayo nag-iisip, paano ba tayo mag-range ng vibration? O, ang iba, ang normal na approach is tingi-tingiin mo yung 3 chakra, root chakra, sacral, o tingi-tingi, itong classes na to, root chakra lang muna. Itong classes na to, sacral, bili ka ng bagong classes. I realized, ang ina-advocate lang naman natin is love. Yes. So, meaning to say, you just have to vibrate sa frequency ng heart chakra. But I understand na hindi ka talaga right away makakapag-vibrate doon kung di mo nga rin naman tingi-tingi-tingin. It only results to spiritual bypassing. Yes, correct. So, I realized na ang pag-approach pala sa 7th house, North Node, is to be in loving relationship sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Do you have a loving relationship with food? Currently, I don't. Kung sasabihin kong meron ako, hipokrito ako. Kagabi, bago ako natulog, kumain ako samyang eh. So, I don't have a loving relationship. Am I fulfilling my North Node? Not. So, pero, do I have a loving relationship with people around me? Yes, I think. I would like to think. Pero, ito ang analysis ko sa'yo with the Aries North Node, tapos 7th house. Ito may pasabog ako sa'yo. Go! Naalala mo nung nung eclipse, di ba? Yung pinagdaanan ko, nung nagda-dark night of the soul ako. Nag-quantum leap ako, nagpataas ako ng ayoko sana mag-kundalini uli kasi ang sakit. I mean, yung kundalini ko kasi big puwersado eh. Nung nagpa-kundalini ako, alam mo, pag-generate ko uli ng chart, yung chart ko gine-generate ko na palagi yun, ha? Anong alam mo, North Node ko? Aries, North Node, 7th house? Yeah. 7th house pa rin, pero Taurus. Taurus na. Nabago yung chart for some reason, hindi ko na alam kung bakit. Talaga? Quantum leap. Wow! Pero 0 degrees. Ang galing. Before hindi yun gano'n. Tapos lahat ng record ko ng North Node. Guys, sabi ko na astrologer kami. Kapitado namin yung mga chart namin. Oo nga. Si Inga na hindi ko palagi nakakasama. Alam niya na North Node Aries ako eh. Yeah. Pag-generate ko ng chart ko, Uy, Dayan, bakit mali yung ko? Bakit Taurus? Tinanong ko kasi Dayan, anong alam mong North Node ko? Sabi niya, Aries. Taurus. Ang galing. So, nung mga panahon yun, sabi ko sa iyo, may mga nakikita ko nuances na yung sing-sing ko, nawawala. Hanggang nagbago yung blood type niya. Pati blood type ko. Hindi ko yan share. Yung blood type ko, all my life, alam ko, type O ako. Tapos, nung nagpa-blood works ako, inoferan ako ng free blood typing, type B ako. Ano yan? Imposible yan. I used to work in a healthcare company. I know my blood type. For the longest time, nagdo-donate ako ng dugo sa Red Cross. Alam ko na type O ako. Ang galing. Pero ito analysis ko as kung ilalapatan natin ng medical and esoteric astrology bata ka pa lang na-achieve mo na yung North Node mo eh. You know why? Aries rules the head eh. And at the same time, 7th house is the crown chakra. So since mentalist ka, you've been doing it before pa. So dahil ginagawa mo siya noon pa, kumbaga sagad mo na yung North Node mo. Why not? Di ba ang ulo is Taurus? No, neck yun. Okay. Aries ang Taurus field kasi So, iniisip ko. yes, Aries. tapos dahil lagi mo siyang lagi mo siyang ginagawa with TikTok and everything, nagka-show ka pa sa GMA before. So na-reach mo na basically kung lalagyan natin ng concept na yun Bigla ko lang na-realize ngayon, GMA 7, no? North Node 7. Kaya pala kahit anong offer sa akin ng ABS-CBN before, ang loyal ko sa GMA. Kasi Saturn ko yung 2. Oh my God! Shit! Di ba? Oh, shit! Ang galing Pero habang nagsasalita ka, yun kasi download sa akin na-achieve niya na yun before, kaya yung consciousness niya is very high. Ang dami niyang timeline shift.
Kasi hindi natin pwedeng ibase yung astrology sa natal lang because that's the very basic system of or branch of astrology. You have to look at all branches and yun talaga yung nagmamatch sa kanya. And whether wala kang alam or may alam ka sa astrology, may nangyayaring quantum shift at quantum leap every moment. Ang galing ko in 4K. Ang dami nag-message sa atin na clients na yung mga amulet ay biglang nawawala sa kanilang mga pinaglalagyan. Tapos biglang nahahanap nila dun daw. Kahit hinanap na nila, wala daw dun kanina. Tapos pabalik na andun din. So sabi ko, it's really a big energy shift and timeline shift. Parang yung yung Moldavite. So, in a deeper spirituality kasi, parang yung project, parang nawawala siya dito. Kung lumilipat siya sa ibang dimension. Babalik ulit. Tapos nag-merge yung dalawang dimension, pero may nuances. Pero alam mo, may download ako dyan sa timeline na yan, sa mga parallel universe. Nung isang araw lang, hindi ko lang siya na-share kasi sabi ko, validate mo na lang if tingin mong correct. Minsan nakakapanaginip tayo na parang namamatay tayo sa panaginip, 'di ba? Parang ang download sa akin, that's the other reality collapsing. Kasi yung kung ano man yung na-fulfill niya doon, nag-merge siya sa current reality mo. So parang kapag minsan nakakapanaginip ka din ng ganun, kung ano yung modality na na-harness niya, yung amount of healing na niya, parang finish na siya sa na yun, tapos mag-merge na siya sa quantum in itself yun. Kasi meron akong ganyang journey. Kasi kung natutulog ako, hindi talaga ako natutulog. I always do astral. Kung ano man yan, quantum dreams. Okay, so, dun sa panaginip ko, nandito ako, tapos may isang buong screen dito na puro dayan reality na 100 times. So, itong self ko na to, mamimili ako kung saan yung papasukan ko na Dayan reality. For example, tapos ito pinili ko, Dayan 1. Okay, so ito yung reality ko. Ngayon, namatay ako doon kasi nabangga ako ng bus. So, ang mangyayari sa akin, yung consciousness ko na to, si Dayan 1, hindi pa siya doon sa consciousness, si Dayan number 2, with the learnings and all the memories and all the lessons. Ngayon, si Dayan number 2, dahil nasa kanyang memories ni Dayan 1, nagiging intuition na niya. Kaya minsan may mga gut feel siya na, feeling ko masama dito. Pag pumunta ako, so, that way, maiiwasan mo yung mangyari yung same situation. Oo. So, ang galing. Yun. Pero, yun din ang download sa akin. Sige, validate mo nga, anong thoughts mo doon? Kasi yung download na yan sa akin, hindi ko pa talaga na-share. Parang ngayon lang sa Hindi, ako kasi ang nasa frame ako ng mind na, and this is not my own download, but I believe in this, na yung sinasabi ni Bashar na everything kasi talaga is permission slip. But with, syempre, ano ba yung permission slip? Prayer is a permission slip, manifesting is a permission slip. We call it quantum leaping, quantum jumping, we call it energy healing, but everything at the core of it can be called a permission slip. Meaning, you are asking reality with the capital letter R being divine. You are asking to parang meron kayong co-creation of a new capital letter R reality. That way, nagkakaroon ka ng influence with the participation and agreement of the divine reality. So, I'm not one to say na yung method mo hindi gumagana yan. Yeah. Yung method nito hindi gumagana. It's just that I don't resonate with it because with my current capital letter R reality, hindi na siya applicable sa akin. Yes. So parang ganon. Which is, yung conversation ko with Rob Recker, yung shaman from, yung ayahuasquero from, by the way, abangan nyo yung next episode namin. We will talk about plant medicines together with Tio Bray. So anyway, I was talking to Rob Recker. Nakakatawa. Kasi tayo, di ba, halimbawa, meron tayong usapan na tayong dalawa lang nakakaintindi. Yes. Meaning to say, from one healer to another healer, na kumbaga, much like doctors na nag-uusap ng peer-to-peer, meron silang usapan ng, parang may inside joke sila. Oo. So, I'll let you in to an inside joke of us healers. Sabi ni Rob Recker, kasi nga, everything is a ritual. Yeah. And sometimes, he will encounter
magpa-participate ng ayahuasca, na naghahanap lang sila na may ritual kang gagawin for them. Pero syempre, dahil si Rob Riker, he's doing it dun sa realm, yung healing nangyayari, tawag dito, so he will have to magganon ng palaspas or bugahan sila ng tubig. Kasi nga yung tao gusto lang nila na may ritual. Yes. Parang nang sa ganon, meron silang something to hang on to or to anchor with na may ginawa ka as a healer. Yes. Parang ganon. Pero syempre, nandun din kami sa alam naman namin na ang tunay na healer, not that saying yung gumagawa ng ganong ritual hindi tunay, pero ang healer talaga is hindi siya yung nag-heal sa'yo, but tinuturuan kang mag-heal. Yes. Parang ako palagi kong sinasabi, ano kung nakalakad yung pilay nung nag-aalbularyo ako, ano kung nakawala yung mga demonyo? Kung nawala yung mga demonyo doon sa mga may sapi, kung hindi ko sila na ituro to the direction na that there is God, na nagpo-provide ng lahat, na gumagawa ng lahat, na nag-a-agree dun sa mga pinagagagawa nating ritual. Meaning to say, if nakalakad ka nga and hindi kita na ituro na merong Diyos, then I failed as a healer. Yes, tama. Ang tunay na healer, ituturo sa'yo kung paano mag-heal. Pero syempre, gets ko yun. Gets natin yun. Yes. Kung halimbawa, sa umpisa, kailangan mong may ipakita na, kasi kailangan, nagde-develop pa lang sila ng spiritual stamina nila eh. Tama. In the same manner, kung halimbawa, if you're talking about religion, sa umpisa, dahil yung tao walang ka-religion, walang ka-spiritual na buhay, o kailangan niyang sumunod sa pare. Kailangan niyang sumunod sa pastor. Tama. Yes. Until such time, na na-realize mo na wala na pala dun talaga sa simbahan. Yes. Not that it is wrong, it's just that because of your evolution, hindi na applicable. Parang ganun din sa science. Nung na-discover yung aspirin back in the day. Wow! Ano siya? Revolutionary nung na-discover yung aspirin. Yung aspirin yung ginawang gamot para sa lahat. Pero yung aspirin pala meron palang mga side effects, nakakanipis ng dugo, so hindi na pine-prescribe yung aspirin kasi meron ng mga bagong development. Ngayon, i-demonize ba natin yung aspirin? Nakatulong yun. Correct, tama. So, parang ganun. Correct. Sorry, nagcha-channel ako, dire-diretso ako. Kaya nga ang galing. Caught on, cam. Yeah. So, ayun, may tanong ako. May mga practices, for example, Reiki. Hindi ko sinisingle out yung Reiki. And this is an open question, not an attack. Yes. Pero hindi. Yun naman kasing commonly known eh. Bakit sa tingin mo kailangan may activation or kailangan may mag-activate na master kung ang itinuturo nga sa Reiki universal energy siya. So, ibig sabihin, kung universal yan, dormant na sa'yo. Oo. Parang, let's put it this way. Sabihin natin kasi may lahat naman tayo may kailangan i-respect na authority, diba? And sige, hindi naman sa mali yun or hindi naman sa siya. Pero, siguro sabihin natin na, kaya talaga, it's actually one of the reason why hindi ako nagsettle for Reiki only. Sabihin natin, authority-wise, si master or si Reiki master ang may highest attunement or highest level na na-reach na kung papadaan niya sa'yo, andito ka pa lang, andito siya. So parang nanggagaling siya sa part na hindi equal but may authority. So, in order for you to achieve that, hindi mo pwedeng i-bypass yon kasi energy-wise, sabihin natin si Reiki Master is nandito, si Reiki 1 is nandito pa lang, so hindi ka pwedeng mag-Reiki Master nang hindi na-reach to. But I understand your question kasi anyone can be attuned eh. It's just that may specific things na ginagawa kasi si Reiki Master para ma-lock in yung energy na yon sa frequency mo, sa vessel mo. So, ganun siya. Ayun. Tama naman. Actually, sagot na natin yung tanong ko eh. Binalik ko lang yung tanong ko eh. Ayun ba yung tanong mo sa akin kanina? Oo. Kasi I have been wrestling with that idea. Hindi lang naman sa Reiki. Okay. Kahit sa lahat. Ito naman yung take ko.
Kasi merong, ang ganda ng sagot ni Rob Brecker dito. Ngayon si Rob Brecker yung ayahuasquero. Si Rob Brecker kasi, si Kailash, in contrast, si Kailash Cocopelli kasi, very traditional. Yes. He follows yung ancient practice. Diba? Si Rob, may pagka... Modern, oo. Ang ganda ng sagot ni Rob na pag halimbawa tinatanong siya bakit daw hindi traditional yung way niya of doing things. Ang sagot niya pero non-verbatim, ito na yung yung version ko nung sagot niya. If I will have to put it into words. He doesn't follow the ancient practice. Kasi he follows what the ancient followed. Oo. Tama, di ba? Oo, tama. Kumbaga parang applicable yung lesson na, halimbawa, kung sa religion, ganito kasi yung tradition eh. So you have to follow the tradition. Do we really have to follow the tradition or do we have to follow kung ano yung pina-follow ng tradition? Oo nga. Diba? Correct, tama. And it goes back to a direction pointing back to the one infinite creator, to God. Galing nga ng Pope eh. Bakit? Galing ng Pope. Believe talaga ako sa kay Pope Francis. Kasi minumura siya ng mga ng mga especially nung nandun sa Protestant sect. Hindi to attack sa inyo pero ito lang yung ko. Ang sabi ni Pope Francis very recently na we are following one God. We just have different languages for God. Yes. Very true. Pero, Yeah. natatawa ako kapag sinasabi mo, that is not the God that I follow, the God that I worship. Pero totoo naman, no? That is not the God that I worship. Parang, kitang-kita mo dun sa sentence that you are projecting your belief, you are projecting your shadows dun sa ibang tao. Correct, tama. Diba? Yes. That is not the God that I follow. So, ibig mong sabihin, iba yung gumawa dito sa taong to, iba gumawa sa inyo. Correct. Kayo, ito, made in China, ikaw, original. Parang mali. Oo, tama. Diba? And it creates separation. Yeah. And parang yun nga yung ng Coexist podcast eh. Paano ba natin, we are wrestling with the idea na paano ba natin mapapagsama-sama yung belief natin since nasa age of Aquarius na tayo. Correct. Pero ang ganda ng sinabi ng Pope. Diba? Kumbaga, ascended na yung consciousness niya. Very, siya eh. Siya yung isa sa mga, number one, Jesuit eh. Iba talaga paghanga ako sa mga Jesuita. Isa sa mga mentors ko, Father Bulataw na sa Ateneo, nagturo ng hypnosis sa akin. I mean, hindi niya ako directly tinuruan. Hindi niya sa akin tinuro, this is how it's done. Pero nag-demonstrate siya, tapos tumingin siya sa akin. Nakita mo yon, parang ganun siya nagturo. Si Father Bulataw, rest in peace. Peace be upon him. Sabi nga. Yung mga Jesuit kasi sila talaga yung parang may access dun sa esoteric Christianity eh. Meron silang so si Pope Francis in the history of papacy siya yung unang-unang Jesuita. So it astrologically speaking parang lumalabas na talaga tayo dun sa sa what is common, what is traditional. Correct. And I think it's okay. Kumbaga, let's put it this way na yung mga tao parang yet to ascend pa lang ang consciousness. Kaya siguro hindi nila naiintindihan yung sinasabi ni Pope. Pero eventually, since Age of Aquarius naman ngayon, gradually, they will understand. Ang masaklap dyan, yung mga nakakaintindi na lang ba ang palaging iintindi? Yeah. Hindi ba tayo para intindihin din nila? Oo nga. It's not saying hindi nila kayang intindihin eh. Kaya Ayaw nila. intindihin. Oo, kaya We nila. are no special.
Pero kung babalikan natin like yung parang pinaka sabi natin higher perspective, may journey din kasi siguro sila. Parang they are still under the trauma. So babalik tayo sa energy healing. They need to heal that para pag nag-declog or nag-unblock yung mga blockages nila, they have the capacity to absorb yung information. But not all people kasi is parang hindi sila hindi lahat ng tao parang naka-destined na mag-awaken. So, yung iba parang nag-sign up lang sila for. Pero actually, meron akong meron akong like palaisipan na tanong diyan sa sinabi mo. 'Di ba not everyone is meant to awaken? So, if that's so, kasi 'di ba may free will din naman ng mga tao, para saan pa tayo na inatasan, so to speak, for the lack of better term, na mag-awaken ng tao if hindi sila kasama? So parang ano ba 'yon? Parang hindi naman siya stretch, more like ano ba? Paano ko ba i-put into words? Parang hindi naman sa savior complex or what not. Kasi depende kasi talaga 'yan sa karma nila eh. Pero as healer naman tayo lahat dito sa anong thoughts mo doon sa kasi palaisipan ko siya eh. Like syempre in the name of Saturn in Pisces, we don't want to spiritual bypass, we don't want to have a messiah complex, but if I were to ask you guys, podcast, anong thoughts niyo doon? Take ko. Nag-podcast. Kaya nga. Hindi, gusto ko lang malaman. Ang take ko, ascension, healing, tama si Dayan sa isang side, I'll put it this way. It is not for everybody. Mm-hmm. It's not for everyone. Mm-mm. But it's available for everyone. Yes. Kumbaga free will din nila if they want to. Yes. And free will and together with the grace of God. Yes. Kung para sa akin ang spiritual awakening is grace yan eh. Mm. Hindi mo pinili magkaroon ka ng Saturn return, nagkaroon ka ng spiritual awakening na face flat on the floor ka. Oo, tama. So it's not for everyone, but it's available for everyone. And it's not upon us to It's upon say, them. Itong tao to gigising. Oo. We're not meant naman na sabihin na kailangan mong gumising, but yun nga, tama ka, spark lang ng light. Mm-hmm. Kailangan mo lang magtanim ng seed. Yes. Pag nagtanim ka, hindi naman ikaw yung magkukultivate niya. Alam ka naman diligan mo yan araw-araw. Yung Holy Spirit ang magdidilig dyan. Tama. And depende kailangan nila i-cultivate. Yes. Depende na din talaga sa free will nila. And napakagaling nung sinabi ni Jesus Christ. Those who can hear, listen. Those who have ears, sa Gospel of Thomas, mas maganda pagkakagawa. Those who have ears, listen. Ano ibig sabihin ni Pedro? Ano ibig sabihin nun? Dahil mapuputulan akong tenga. Hindi, invento ko lang. Napakababaw pakinggan. Sino may tenga, makinig. Diba? Pero yung lalim nung context. yung sinabi niya, kung meron kang meron kang tenga, makinig ka. Wala kang tenga, hindi mo maririnig. Oo. Kaya wag ka mag-worry kung etong tao to hindi para sa iyo. Yung sabi ni Jesus Christ. Ang galing. Some people kasi, they are just here to be a catalyst. Mm-hmm. Parang katulad nung kay Moses at kay Pharaoh. Yeah, oo. Diba, parang lahat ng magic pinakita na ni Moises. Oo. Mga wonders. Pero nakalagay na sa Bible, the God hardened his heart. Mm-mm. So parang yun siguro yung mission para kay Pharaoh ni Lord. Oo. Na okay, yan mo na yung role mo for this lifetime para maging catalyst ka. So pati doon sa end ng story, hindi naman nag-awaken si Pharaoh kahit nakita niya lahat yung wonders. Pero he did a very great mission, di ba? Because at the end of the day, oneness naman talaga. Yeah. Which galing. leads me to conclusion, to summarize lahat ng sinabi natin kanina. Hindi naman talaga si Moises yung naghati ng dagat. Si God. Si God. Yes. Ang ginawa lang ni Moises, nag-ritual siya, nagtaas siya ng kamay. That's his participation. That's the quote-unquote ritual. That's the quote-unquote quantum healing. That's the quote-unquote permission slip. Yes. Nahati yung dagat. Pero yung Diyos yung naghadya para mahati yung dagat. Ang gusto lang ng Diyos, itaas mo kamay mo, Moises. May ambag ka naman. Parang, Nomer, mag-ano ka naman, mag-aral ka naman. Nomer, magturo ka naman. Tapos ako nang bahala. Parang,
Tama. O, CA, ganyan. Magpalakihin mo yung consciousness mo. Ganyan. Parang ganon. Correct. Any, parting words kasi si Tio Bray, senyas na senyas. Nakalagay, utang na loob, last 5 minutes. So, any parting words, CA, from, ano ba, like sa, para sa mga audience natin, meron ka bang ma-share sa audience natin, parting words coming from... Ayun, siguro sa akin parting words, important talaga na mag-heal ang tao. Kasi yan talaga yung pinaka-basic foundation natin eh. Yung modalities na yan, lahat ng mga na-acquire natin, hindi natin siya kailangan like madaliin na makuha. Kasi we are going to achieve that when we consciously or continuously heal. And as we heal, we ascend our frequency, we ascend our consciousness, pero kasi nasa choice mo pa din talaga yun. Actually, yun nga, kaya talaga tinanong ko din sila kasi may mga tao nagtatanong sa akin, paano po ako, hindi pa ako called kasi wala sa chart ko. It doesn't mean na wala sa chart mo, hindi ka pwedeng mag-awaken. Kasi, kagaya ng nasabi ni Nomer, it's your choice and it's the grace of God na kapag nakita mo, kahit wala yan sa chart mo, pwede kang mag-awaken. Ang uunahin mo lang talaga is yung healing and you do that with inner work and shadow work. And I think, ito si Nomer, ang expertise na talaga is sa shadow work. Ayun. Yeah. Ako ngayon nalulungkot ako na sorry kung magdadagdag lang ako sa sinabi ni CA. Go. Ang nakakalungkot ngayon, everybody's talking about ascension. Mm-hmm. Everybody's talking about ascension, but people have not mastered grounding. Yeah. People have not mastered the inner work. They don't want to do the inner work kasi nga naman masakit. But yes. And dagdag ko lang din, sorry na talaga Tio Bray. Dagdag ko lang sa sinabi ni Nomer. Sa chakra system, ang mauna is root. You cannot heal what's in the heart if you do not start from the root, which is your foundation, your childhood. And then when we go up sa sacral chakra, that is your emotion. Ano yung mga hindi mo na-express? Ano yung mga binablock mo, kaya nonchalant ka? And then yung sunod nun, ego, which is the solar plexus. Ano yung mga kailangan mong i-dismantle? And para ma-activate mo to nang walang spiritual bypassing. And then, susunod na yan ng wisdom. Kaya wala ka talagang kailangan na imadaliin. Ayun. Yeah, wala naman time eh. Yes. Pero with this episode, meron tayong sinusunod na time. So, yeah. That's all for this episode. CA, pasalamatan mo, dapat mong pasalamatan. Ayan. Pasalamatan mo sarili mo. Ayan, thank you sarili ko, Charit. Thank you, self, Charit. Thank you, Spirituality Team, for having me here sa Coexist Podcast. And salamat din sa inyong mga binigay na products. Ayan. And of course, thank you to all my masters, sa lahat ng mga teachers ko din, with of course, with God. Wow, you Miss Universe! Hindi kasi, I'm very grateful kay God kasi I will not have this consciousness or this amount of healing if hindi ko din talaga pinagdaanan yung dark night of the soul na paulit-ulit niya sa aking hinaharap. Pero kung in this material plane, siguro thank you sa mga Starsibs at Starbies ko. Hello. Ayan. Thank you for supporting me and for being an astronaut star and sana panoorin niyo tong Coexist. Ayan. Subscribe na rin kayo. Ayan. And gusto niyo mas maraming CA yan. Why not? Sige. Kasi actually, nag-enjoy ako sa podcast na to kasi tinatamad na talaga ako mag-TikTok. Kasi na-focus ako sa Pero feeling ko, parang sabihin natin catalyst ko din tong Coexist to go back. Kasi parang sa dami din na napagdanan ko, parang nagkaroon din ako ng healing din for me to Kasi parang na-anxious na ako humarap sa camera. Kasi kaya na tinamad na din ako sa TikTok. Pero being here feels like a healing for me din nang hindi ko napapansin na healing pala. And talking about this with you guys, it's like a sort of reactivation for me. So thank you Spirituality and thank you Coexist Podcast. Thank you. So again guys, comment down below kung gusto yung more CA. Tagta rin niyo comment. Why not? Tanggalin na doon si Tio. Mag-comment daw kayo kung gusto daw CA, tanggalin na daw. Grabe yan! Pero ako guys, sa party words ko lang guys, kung gusto nyo ma-experience yung healing, sasabi nila, grounding, inner work, and ritual, yan, kasi sometimes, diba, we just need to do the ritual for the God to do His miracles. Join us sa aming sacred cacao ceremony sa October 19, yan. Hopefully, paano si schedule niya? Hopefully. May pasok ba? Ayan. Pero titingnan natin. So, why not? Surprise! Why not?
Gusto nyo guys na mag-register sa aming Sacred Cacao Ceremony because that's only like limited slots. Mag-message lang kayo sa Spirituality in Facebook page. Yeah, thank you so much. So we greet you with the love and light of the one infinite Creator. Peace. Peace and love. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light.